Ozamis City, ug Misamis Occidental, ug sa naman nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Motikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. ₱25,000 og food packs nga tabang para makabangon ang 28 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Lamaan ug Bacolod, malampusong napaabot ni Mayor Indy Waminal. 165 ka mga pamilyang nabahaan sa syudad nakadawat usab og tabang gikan sa Team Asenso. Unang CBDRP graduation sa Ozamis City, malampuson. Ayuda nga gihatod sa mga biktima sa baha sa Ozamis gikan sa Kapitolyo, walay gipili. Kung Jason Almonte og mga mayore sa Misamis Occidental nakikitagbo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga residente nga hamyang sa baha giawhag nga mobalhin na. Direktang tabang gihatag sa katawhang nanginahanglan pinaagi sa free hospitalization program. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. ₱25,000 og food packs nga tabang para makabangon ang 28 ka mga pamilyang nasunugan sa Barangay Lamaan ug Bacolod, malampusong napaabot ni Mayor Indy Waminal. 165 ka mga pamilyang nabahaan sa syudad nakadawat sa bugtabang gikan sa Team Asenso Ozamis. Gitutukan ni Bernal Tacson ang maong balita. Ania ang iyang report. Buntag sa tanan, atong i-acknowledge ang pagkabot sa atong City Mayor, the Honorable Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Of course, taliwala sa jump pack schedules pasado alas 10 sa buntag Nobyembre 23 gihatag dakog pagtagad og panahon ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Puentes Waminal Jr. kauban ang team sa elected city officials and barangay officials nga gipanguluhan usab ni Barangay Kapitan Amado Baol sa Barangay Lamaan, DSWD Field Office 10 representatives og CSWD social workers og CSWD officer Maribic Amenyo. Iyang personal nga bisita o gikahinabi o gikumusta ang kahimtang sa 22 ka mga pamilya sa mga house renters and house owners nga nasunugan bulan sa Oktubre ng tuiga dito sa Purok 5, Barangay Lamaan. Sa iyang pagkikihinabi kanila, iyang napaabot ang ipatuman-on niyang mga maayong plano o pamaagi para makalikay sa sunog. Aron usab masiguradong luwas ang kinabuhi og mga propiedad sa mga residente sa Barangay Lamaan. Tangkod nga usa ka bulan human sa sunog, adisir na tunol ni Mayor Indy Waminal ug Team Asenso ang tag ₱25,000 nga financial assistance kini gumikan sa bugat nga mga rason. Busa gipangayo ni Mayor Indy ang pagsabot sa tanang hingtungdan. Una-una mangayo gyud ko og pagsabot og dispensa sa inyo ha nga kaning amo ang pagbisita sa inyo karon na taod-taoran. Kay kabalo ko ang kaning nahitabo nga trahedya sa inyo ha. Sakto gyud karong adlaw usa na ka bulan. Kay katong sunog nga nahitabo October 23, exactly 1 month ago magyud to. And although ang pamaagi sa CSWD and ang uban pod nga kawin ni nato sa gobyerno nakatabang pod sa mga barangay officials, nakapaabot man dahil tawag assistance sa inyo ha. Kabalo mi nga naapag gyud mi angay mahatag nga assistance sa inyo ha. No. Pero nahitabo lang katong panahon na igo gyud kaita sa election period.
October 23, I think mo to'y first day of the campaign period. Basta ka na manggong election period, naapod ko yung mga lain nga rules, no, nga angay na to, nga kailangan na to sundan. And at tong panahon na, ang nahatag lang exemption sa COMELEC sa ato pag abot sa mga assistance nga ipanghatag, no, is wala na appeal ang assistance para sa fire victims. Matod pa sa hardworking mayor, gumikan sa election campaign restrictions, gustuhon man niya, wala siya mahimo kung dili sundon ang gipatuman nga COMELEC guidelines. So bisan pag gusto namin yun magpaabot og tabang sa inyo ang balaod mo'y nakapugong sa amo pero bisan pa pag human sa prohibition mo dahil nang naglihok dayon ang inyong city council po naglihok dayon may para bisan pag nataod-taoran mapaabot gihapon sa inyo ang assistance nga may na lang makatabang sa inyo pag-ahon atong trahedya nga ato ang naagian. And amo na lang pong yung sige sagad, amo nang nagpatabang pod mi sa DSWD nga gawa sa financial assistance nga mapaabot sa inyo karon, naapod sila makita ninyo sa likod no dalang food packs nga mapaabot sa inyo tagsa-tagsa ka pamilya, di lang household no. Gibutyag usab ni Mayor Indy nga makikita usab puhon sa mga nasunugan si Misamis Occidental Governor Henry Sibilia Waminal Sr. para usab iyang mapaabot ang iyang giandam nga pinansyal nga hinabang ug lakip na niini ang mga maayong balita para sa mga nasunugan. Sunod nga gibisitahan ni Mayor Indy Waminal ang unom ka mga pamilya nasunugan usab dito sa Purok Rizal, Bacolod ning atong syudad. Ladies and gentlemen, atong i-acknowledge ang pag-abot sa atong pinalabang City Mayor, the Honorable Attorney Henry F. Waminal Jr. Sama sa mga nasunugan sa Barangay Lamaan, ang unom ka mga pamilya nga sakop ni Bacolod Barangay Captain Dionisio Detalya ang nakadawat usab og susamang mga hinabang gikan sa gobyerno. Muna nga mga kaigsunan ko, mag-usa ta. Kay unsa ta kapalangga sa asinso, no? Kay ug ang naang panhagiusa, dali kay matubag tanan natong problema. Usa manghinaot ko nga kita di na ta makawatak-watak nga ang tanan kita dis Barangay Bacolod uban sa mga konsihal nga mga maabtik. Nga kita mag-usa gid kita, ganuyon natong ato mga katawhan. Alang sa panaghiusa sa asinso. Ay nakita nato atong niaging sunog diri sa inyong barangay, no? Unsa ka sa giingonan ni Kapitan Shot, unsa ka importante ginang panaghiusap, no? Kay mabot ang panahon sa mga trahedya sa paglisod. Kinsa may magtinabangay. Di ba? Kita-kita ramang gyud. Una natong matawagan og tabang atong mga silingan, atong mga lideres diri sa barangay. No? So kung dili maayong ato ang relasyon sa ato ang mga silingan ato ang mga lideres sa barangay, kung walay pa naghiusa, dili pud inana kapaspas ang lihok og pagtabang mapaabot sa katawhan. So tinuod kitong gingon ni Kapitan Shot, no, importante kaayo nga magpabilin ang panaghiusa nato diri sa barangay. Kasabot ko na ay murag mga personal nga misunderstandings o wala nagkasinabot, no. Pero ato na uta ng mahilot, ato na uta ng maayo kay kita-kita na lagi ang magtinabangay. Noon sa ako nato pagtinabangay kung kita mismo, kamo mismo dili magkasinabtanay, no. Kani nabuhat ni nato karon nga nakahatag daig assistance, naka-responde dayon, no. Kay gakuyog man tatanan. Katinabangay man ta. Usa man ta diri. Oh, Team Asenso dili lang man na kami inyo ang mga lideres. Tanman po na lumulupyo sa barangay. Niadtong adlaw dili lamang ang 28 ka pamilyang mga nasunugan gikan sa Barangay Lamaan ug Barangay Bacolod ang gihatagan og kahigayunan nga makabangon taliwala sa kalamidad nga ilang nahiuguman. Pinaagi sa paghatag sa tag 25,000 pesos nga cash assistance nga adunay total nga 700,000 pesos. Mukabat usab sa 165 ka mga pamilyang nalunupan sa mga bahaonong purok sa Barangay Maningkol, Dunya Consuelo, Lamaan ug Barangay
barangay Malaubang ang nakadawat usab og tag 5,000 pesos or 850,000 pesos financial assistance gikan sa Padayon Asinso Osamis Administration plus mga food packs gikan usab sa DSWD Field Office 10. Una niini kahinumduman nga ang nabahaan ang nakadawat usab og tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Misamis Occidental Provincial Government, mga food packs, ready to eat meals, mineral waters o mga habol o mga higdaanan gikan sa Osamis City LGU. Long-term solutions ang gitutukan sa pagkakaroon sa atong mga political leaders sa syudad sa pagpangulo ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. May kalabot sa pagpangitag mga pamaagi nga masulbad ang nasinati nga mga pagbaha sa mga flood-prone areas sa atong syudad. Usa na niini ang pag-relocate sa mga pamilyang direktang apektado sa mga pagbaha. Ingon man ang hugtanon unya nga pag-implementar ug pag-regulate sa paggamit sa mga luna sa atong syudad subay sa gipanday nga specific city land use plan and zoning ordinance. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Jackson. Salamat, Bernal. Unang CBDRP graduation sa Osamis City, malampuson. Ani ang report. Malampusong nabahigayon ang first ever community-based drug rehabilitation program kun CBDRP graduation sa Osamis City. Biyernes, Nobyembre 23, 2023, nagtapok sa Osamis City Gymnasium ang 678 ka mga CBDRP graduates gikan sa 24 ka mga barangay sa Osamis City. Ang batch 1 to 3 nga nadeklara na nga mga drug-cleared barangays. Batch 1 nga naglakip sa barangay Gutukan Dako, Gimad, Gingona, Sangay Dako, Sangay Diot ug Trigos. Batch 2, Kapukaw P, Dalapang, Imbargo, Kinuman Sur, Mentering ug Steamson Abordo. Ug batch 3 nga naglakip sa Balintawak, Kogon, Labinay, Liposong ug Manaka. Kasamtangan na usab nga nag-apply alang sa drug-cleared status ang batch 4 nga naglakip sa barangay Kapukaw C, Diguan, Dimaluna, Gala, Gutukan Diot, Litapan ug Pantaon. Ang dakbayan sa Osamis ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal ug kanhi ubos sa administrasyon ni former Osamis City Mayor ug karon 2nd District Representative Congressman Ando Waminal ang higpit ug bugos nga nagsuporta sa anti-drug campaign sa national kagamhanan nga may dakong epekto sa komunidad, ilabi na sa makinabuhi sa kanhi mga drug dependents, una ila nga mga persons who use drugs kun PWODs. Uban sa suporta ni Governor Henry Waminal ug Kong Ando, dakbayan sa Osamis ubos sa pagdumala ni Mayor Indy ug sa pakigtambayayong sa City Anti-Drug Abuse Council, City Health Office, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, City Social Welfare and Development Office, City Veterinarian's Office, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Philippine National Red Cross Osamis City Chapter ang malampuson nga nakapahigayon sa CBDRP ug Barangay Drug Clearing Program kun BDCP sa una nang nahisgutan nga 24 ka mga barangay nga may resulta sa duulan 700 ka mga graduates. Ang graduation ceremony nga gipahigayon sa Osamis City Gym ang gitambungan sa mga opisyal sa dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehal Katkat Elim, Lorly Cipres, Attorney Daniel Lau, Dinky Suizo, Junjun Sakin ug IP Mandatory Representative Konsehal Relinda Bation, Kadak Focal Person Paul Abtar Singh, City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, CLGOO Egel Vedra, PIDEA Provincial Officer Agent Elvis Taghoy, Police Executive Master Sergeant Junova Palma sa ngalan ni Osamis OIC Chief, Police Major Dennis Etano, Dr. Lordius Calyao sa City Vet Office ug uban pa. Sayang mensahe sa ngalan ni Mayor Indy Waminal, gipasalig usab ni Committee on Health Chairperson Konsehal Katkat Elim ang bugos nga suporta sa Asenso Osamis Administration ngadto sa mga PWODs sa ilang pagbago sa kinabuhi ug pagbuntog sa bisyo sa ginadli nga droga. Naa sa inyo ang inyuhang
kaugmaon. Know that you are not alone. Naa ang ato ang Ginoo. Naa ang inyong Asenso family. Gipahinumduman usab ni City Local Government Operations Officer Edgel Vedra ang mga PWOODs sa dakong papel nga ilang gidula sa pagtabang sa pag-asenso sa Ozamis City. Muna kami nag-ahwag sa DILG, buhay ingatan. Dili kay imo ra nga buhay kun dili buhay sa imong pamilya og sa imong silingan og sa imong mga parentheses. Busa kong buhay ingatan, droga ayawan. Di nami niagi nami, kabalo nami kung sa'y epekto sa droga. Magbago nami, ayaw na magsulod sa Ozamis City. Kamura magigitikon ani nila. Naagya po yung mga dakpan at mga miyaging simana, naagya po yung kapalusot og droga. Ya kamura bagi duolon ani. Kay makakita ra ba mog sinaw o usahay, murag masinaw po ang inyong mata. Munang kamo, dako kaayo mog role sa syudad na to. Kay kamo may maka-identify ani mga tawhana. Naa sa inyo ang prevention. Tabangan na to atong syudad. Sa kalampusan nga ilang nahimo karon uban sa ilang mga pamilya ug sa tibuok komunidad, kiniusab ang pahinumdum ni kadag focal person Paul Abtar Singh ngadto sa mga graduates. Mao ni sila kamo tanan ang ni-graduate na sa CBDRP. Mao nay ang unang nga lakang diin ang inyong mga ngalan magsugod na. We will start sa process of delisting nga maibot na inyong ngalan, mapala na dito sa listahan sa kinatibukan. Okay? So, mamakpak ta. Okay? Okay? Nagsugod pa ta, nag-process na ta. Ato nang gi-process nga mapala na inyong ngalan dito. But the challenge is kinahanglan nga magpadayon gyud ta og kupot og disiplina sa atong kagalingon nga dili na ta mahibalik sa kaniadto. Ayudang iyatud sa mga biktima sa baha sa Ozamis gikan sa Kapitolyo, way pili atong dawaton ang report ni Donnie Vicena. Gibatukan ni Board Member Eduardo Tata Acevedo ang negatibong issue sa pagpangapudapud og ayuda sa mga biktima sa baha bunga sa kusog nga ulan dili palang dugay. Nagkanayon ang Board Member nga ang pagpadangat og ayuda sa mga biktima dili basihan ang kolor gumikan kay ang kalamidad way gipili. Kabus o adunahan o gabisan sa political affiliation. Gihimong padag-ingnan sa board member ang pagpangapudapud og ayuda sa mga residente nga biktima sa alimpulo sa barangay Lingkunan o sunog sa barangay Baybay nga managsamang mga barangay nga sakop sa lungsod sa Bonifacio. Hugtanong gipadayag ni board member Tata Acevedo nga panahon sa kalisdanan dili ipatigbabaw ang politika apan ipatigbabaw ang gugma. Bisan dinhi sa dakbayan sa Ozamis, gipasigarbo ni board member Tata Acevedo nga ilalom sa liderato ni Mayor Indy Waminal, way pagpihig ang pagpadangat o hinabang sa mga nagkinahanglang Ozamis nun. Ang amo ang pagsuporta sa mga biktima dili lang nga maingon mi og dikolor, no? Walaon gayud ka ng hunahuna na dikolor. Nga naman, dito mismo sa Bonifacio, diin kami ni Ma'am Lorelai, nag-distribute kami sa biktima sa Ipo-Ipo, dito sa Barangay Lingkunan. Wala kami gipili nga hatagan sa mga ayuda. Dito po usab sa kagahapon, atong isang adlaw, dito kami sa Baybay Bonifacio, Barangay Baybay sa Bonifacio, diin 13 kabubong na sunugan o 19 ka pamilya ang amuang gitagaan o ayuda gihapon. Wala kami gipili, bisan kabalo kami nga adunay wala nagsuporta sa asenso. Nganuman ka nang naa, kay tungod ang kalamidad, walay pilion. Walay pilion sa sa kalamidad. Usa kami ang among suporta,
dinhi usab sa syudad o labi na po sa Asenso Osamis, walay gipili niini. Pareho patas taniana. Pakpakan nato ang administrasyon sa Asenso Osamis o nga gipanguluhan usab sa atong Mayor Indy Waminal. Alang sa Osamis Today, Adon Edisina reporting. Salamat Adon. Congressman Jason Almonte ug mga mayores sa Misamis Occidental nakigtagbo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ma-report si Glenn Ray Roluna. Halos mukapin sa 2 ka oras nga diskusyon tali sa mga mayores din probinsya sa Misamis Occidental ug di 1st District Congressman Jason Almonte ngadto ni Executive Secretary Lucas Bersamin aron sa paghiskot nga bahin sa hulga sa peace and order sa Misamis Occidental para mahatagan sa hinalian nga kasulbaran ang mga series of violence crimes nga nahipatik ning probinsya sama na lamang sa bombing incident sa convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal na Oktubre, ang pag-itsa sa mga wala mailhing tao o granada sa gate ni Mayor Villanueva Calamba, pagpusil patay samtang naka-on board sa iyang kaugalingon nga radio station sa Calamba nga si Juan Humalon o mas na ilang Johnny Walker ug ang padayon gihapon nga pagkuha sa hustisya sa kamatayon ni Mayor Michael Gutierrez nadtong December 2021 sniping incident. Nahimong positibo usab ang tubag ni Executive Secretary Bersamin ug iyang paningkabutan sa ilang buhatan nga makahimo og lakang aron nga mahatagan og kasulbaran na nasangpit nga mga concerns sa mga opisyal pinaagi usab sa pagpaabot niini ngadto sa mga hintungdang ahensya. Nagpakita kini sa panahiusa sa mga lideres ng probinsya nga nagtinguha nga ang mga misamisnon magpuyo diya sa pagkamalinawon ug mapuhag kadtong mga individual kinsa mibuhat og mga kasamok ning probinsya. Samtang nahimamat usab ni 2nd District Congressman Ando Waminal ang mga mayores ug si 1st District Congressman Jason Almonte aron sa paghisgot alang sa pangkalambuan ning probinsya aron nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Mga residente nga hamyang sa baha giawhag nga mobalhin na. Mibalik alang sa report si Adoni Dicena. Bisan si Board Member Eduardo Tata Acevedo midasig og miawhag sa mga residente partikular sa Barangay Maningkul nga biyaan ang mga residensya nga kanunay gibaha. Kini nga dapit dili na bag-o ni Board Member Tata Acevedo gumikan kay bisan sa iyang pag-alagad isip membro sa konseho sugod niadtong 2019 ilalom sa Asenso Osamis Administration. Nahitabo usab kini nga pila ka pamilya sa maong barangay ang magkita kanunay sa City Gymnasium panahon sa amihan og shearline sa panakop nga bahin sa tuig. Kini nga insidente gituohan sa board member nga mahitabo gihapon kini gumikan kay nagpaduol na usab ang shearline sa Mindanao ug sunod-sunod na usab ang aktibidad sa low pressure area sulod sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Iyang gidasig ang mga residente sa maong purok nga muhimo na og aksyon sa labing dali nga panahon labi na ang plano sa resettlement sa mas luwas nga lugar ug kini andam usab suportahan sa Kapitolyo ug sa syudad. Og hinahangyo mo dahil may kaganina nag-istorya mi diri. Ingon ko nga, pwede ba dili na ta dito magpuyo taplin sa suba? Kay tungod, sige man mo nga kamo mabigtamahan. Kami, 2000, kami ni Konsehal Bebineri o si Konsehal Marcelian Tapayan, no? Attorney Tapayan. Dugay naman may konsehal sa syudad. Kabalo na may unsay problema din ha. Magbalik-balik lang gihapon ang problema. So kung pwede na ay kabalhinan, balhin na lang ta. Para dili na ta kada December, kada November, kada December, makita-kita ta diri sa gym. Mas maayo pa manunta nga, mabalhin na mo o ang mga pundo nga magamit sama karon nga mga ayuda, mahatag nato sa mga laing tao usab nga nasunugan baka naigo bag ipo-ipo kay kaning niya mo balik-balik naman yun ta. Kaganina, unsa may solusyon,
Ibalhin na lang kuno sa subdivision. Ha? Ayaw po, mahal kayo nang na. Dahil nagkumidyahay na lang may kaganina ito. Sige, ang suba na lang atong ibalhin, kay dili man mo gusto mo hawa diha. So, hinaoton ta, kanang labi na no, wala pa biyata na humaan sa atong problema aning Shoreline, kay sugod na ang low pressure area dinhi sa ubos sa Mindanao. Alang sa Usamis Today, Adonai Tisina reporting. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, direktang tabang gihatag sa katawhang nanginahanglan pinaagi sa Free Hospitalization Program. May report is si Mary Ann Lumapas. Padayon nga naghatag sa panginahanglang pinansyal sa mga Osamis nun, ilabi na sa panahon sa emerhensya ang Asenso Osamis Zero Free Hospitalization o Burial Assistance Program nga padayong nagtabang sa mga Osamis nun ubos sa administrasyon ni Mayor Attorney Henry F. Wominal Jr. Malipayon nga misaysay si Priscilla Ostiero, 43 years old, nga kasamtangang nagpuyo sa Pulot, Osamis City. Nga ang iyang anak na si Nel Cyril Ostiero, 15 years old, na-admit kini sa Misamis University Medical Center tungod sa toxic encephalopathy. Ug naghatag gayud og dako nga kabalaka sa iyang hunahuna ug asa makapangita og ibayad sa hospital. Aduna sila'y excess bill nga mikabat sa kantidad nga 22,038 pesos. Gidugang pa niya na ikaduha na kini nga higayon nga siyang miduol sa buhatan sa Asenso Osamis Free Hospitalization aron makapangayo na usab og medical assistance. Ako nagapasalamat sa ato ang halangdong mayor, si Mayor Indy Wominal, si Congressman Ando, and Governor Henry Wominal nga nagapasalamat jud ko kay siya jud ang nakatabang sa ako ang hospital bill. So gizero gid nila. So kinasing-kasing yun akong gipasalamatan. O sa pa man ako. Akong ISIS bill gyud is 22,000 point something dayon gizero gid nila. Actually, this is my second time. So second time na gid ni nako. So nagapasalamat jud ko kay sa second time naara gid gihapon, na-approve ra gid gihapon ang ako ang medical assistance. Ang ako ang anak, ang diagnosis niya kay, di man ako familiar, basta gihilantan to siya, taas kayang hilanat. Dili ra pud siya dengue, na siya infection sa iyahang dugo. Ay, dako gyud siya kalainan kay before nga administrasyon wala gyud tay maduolan. Karon makaduol gyud ta sa medical assistance o katuk inig ka December natay madawat sa pamaskong handog. So dako na gyud kay tabang para sa amo. Instead nga mong ibayad, so amo na lang ipalit og tambal kay dako biya pugay tambal inig uli nato. Malipayon kaayong mipadangat sa kinasingkasing niyang pasalamat si Priscilla kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o gilabi na ni Mayor Attorney Indy Wominal nagi-zero balance ang iyang excess bill o bisan piso, wala na gyud siya mabayaran pa o walay puas ang iyang pasalamat na sukad sa implementasyon ni ini nga mga programa nakahatag kinig direktang tabang sa katawhang Osamis nun. As of now okay na siya, naapa ko'y follow-up check-up na lang. Daghang king salamat. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat, Mary Ann. Ang Osamis Today, hatod ka nato, ingon nga public service feature sa Asenso Osamis News Channel, ubos sa pagdumala sa LGU Osamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal o Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Bernald Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.